Hi, hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, everyone. Hello mga kapatid, no, welcome back again sa atin na Book of Life, no. Kumbaga, Book of Life na kung saan ito yung aking trabaho at saka ito yung chapter ng buhay ko na realidad na nangyayari sa kabuhay ko. So mga kapatid, today is tinatawag ng atin na maaga pa, no. So kumbaga, mag-double time din ako ng pagtatrabaho. Ganon din kayo mga kapatid. Pagdating ho sa mahal na Diyos, kailangan na ho natin mag-double time. Kasi ho, yung panahon natin ngayon ay nasa countdown ho tayo. Kumbaga ho, ito na ho yung mga pahiwatig o mga sign ho na ang mahal na Diyos ay malapit nang babalik. So mga kapatid, ay ibabahagi ko sa inyo yung ang experience ko anong Sunday na kumbaga nakarelated do siya sa tinatawag na countdown no, na kung saan sa sarili kong pag-uunawa at sa sarili kong pagbabasa ng Bible aking pinagtutukan ito parang kumbaga ito na ho yung aking nagiging trabaho dahil ho nagsasahod do ako hindi literal na sahod kundi ang mga biyaya mula sa mahal na Diyos kaya nagiging tinatawag na naging overtime or nagiging masipag ako sa pagtatrabaho nito. So mga kapatid, sa mga pangyayari ngayon sa mundong ibabaw, nakikita naman natin na kumbaga mga sinyalis na kung saan ang mahal na Diyos ay malapit na magbalik, di ba? So mga kapatid, nagka-countdown tayo sa mga pangyayari sa mundo dahil kung alam mo ang history ng mundo, kung alam mo yung tinatawag na ang before Christ kag until now, malalaman mo kung ano ng status ng mundo. Mga kapatid, lahat ho tayo, halos pag gusto nating malalaman ang tamang pitsa sa pagbalik ng mahal na Diyos. Ngunit mga kapatid, lagi natin tatandaan na pag alam mo natin na babalik ang mahal na Diyos, sigurado ho magbantay ho tayo. Kaya mga kapatid, no, ibig sabihin, no, na hindi natin alam kung kailan ang pitsa. Yun ang sinasabi na darating ang magnanakaw sa gabi na hindi natin alam. Tayo binigyan ni Lord ng kalendaryo, hindi niya tayo binigyan ng oras na panahon na siya ay magbabalik. Kaya hindi ho natin alam. Kasi ang sabi ng mahal na Diyos, ano ba ang sabi ni Jesus mismo sa countdown? Ito ho, titingnan nyo mga kapatid. Nasa Mateo chapter 24, verse 36. Ngunit sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak kundi ang ama lamang. Gawa chapter 1 verse 7, hindi ninyo dapat alamin ang mga panahon o ang mga takdang oras na itinakda ng ama sa pamagitan ng kanyang sariling kapamahalaan. Diba mga kapatid? Ibig sabihin, walang makapredict. Lahat nagbibigay ng pitsa noong panahon, no? Kung maalaalan nyo, noong panahon 1844, kay babalik si Jesus, 1988, noong 2000, noong 2012, 2025, mga kapatid, wag ho natin paniniwalaan yung mga ganong bagay dahil ayon sa Bible, kaya nga mga kapatid, yung mga hula-hula na yun, yung mga prediction na yun, ayon mga kapatid sa Deuteronomio verse 22 sa chapter 18, mga kapatid, basahin natin mula sa chapter 21 upang matiyak ninyo kung ang sinasabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh. Sarili niyang kata iyon, huwag ninyo siyang papansinin. Ganun ho mga kapatid, kasi ho, totoo lang marami ho ang nagsasabi niya na babalik na si Jesus nga, kaya nga marami hong naniwala noong 1844 pero hindi naman nangyari, 'di ba mga kapatid? So wag ho tayo bigay kung anong takna kung kailan sa darating, ngunit malapit na, no? Pero walang panahon o walang araw, walang oras. Kumbaga mga kapatid, maghanda lang ho tayo. So
Bakit ayaw ni Lord ibigay ang pizza? Kasi mga kapatid, ayon sa Mateo chapter 24 verse 42-44, kaya't magbantay kayo. Kung nalaman ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay magbantay sana, di ba? Kaya't kayo rin naman ay dapat maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ganun ho mga kapatid. Lagi na lang nating tatandaan, no, mga kapatid, ito ho yung tinatawag na magiging sinyalis din natin o magiging ehemplo natin na nagsasabi ang mahal na Diyos na siya ay maghukom sa mga buhi at mga patay. So, ibig sabihin mga kapatid, anytime. Kaya magiging handa ho tayo. Mga kapatid, ibig sabihin, ang punto dito, kung alam natin ang pizza, no, nang babanal ka lang malapit na. Parang ganun, no? Pag alam mo yung pizza, ganun tayong mga tao eh. Halimbawa lamang ang pizza 20. Eh nako, hanggang 1 at 10, hindi ka pa niyan hindi ka pa niyan hahanda. Kasi sasabihin mo, susunod na lang na araw, pag malapit na yung pizza 20. Ganun karamihan yung ugali natin eh. Pero sa mahal na Diyos, hindi yung ganun mga kapatid, no? Gusto ni Lord, araw-araw, ready ka. No? Pag nabasa mo yung nakasulat ayon sa Mateo chapter 25 verse 1 to 13, yung matalinong dalaga, so bigyan natin ito mga kapatid ng pansin. Babasahin natin. Isa kasi ito mga kapatid na ehemplo sa atin na mga tao upang makahanda ho tayo. Ito yung mga kapatid ang nakasulat dito ayon sa Mateo chapter 25 verse 1, no, na dito tayo hinantulad na sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, ano? Sa chapter 1 dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila hangal at ang 5 matalino. So mga kapatid, ito ho isang halimbawa ho sa pagsampol sa atin sa paghahanda sa pagsalubong sa mahal na Diyos. Ano? Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. So, ibig sabihin mga kapatid, kumbaga wala silang extra, no? Subalit, ang matalino'y nagdala ng langis bukod pa sana sa kanilang ilawan na balam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inaantok silang lahat at nakatulog. No, mga kapatid, ito ho ayon sa Biblia. Ngunit nang hating gabi may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inaayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila, ngunit tumugon siya, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So mga kapatid, diba napakaganda? Inihinantulad ho tayo sa Biblia kung paano ho tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So, kailangan talaga natin maganda, no?
kailangan talaga may extra. Kumbaga, kaya nga ako mga kapatid, nag-double time ako sa pagtatrabaho dahil gusto ko may extra akong baon dahil malaki yung pangarap ko na makapasok sa bagong langit at bagong lupa na nihanda ng mahal na Diyos. Kaya kailangan ko may extra baon para sobra-sobra na kung ano man ang requirements ka mahal na Diyos, mayroon akong extra, may pangbala ako. Ganun mga kapatid, no? So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung countdown clock na mahal na Diyos, hindi pizza, pero mga tanda. Pag nakita ninyo ang mga bagay na ito, malalaman ninyo na malapit na. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 33, mga kapatid, basahin natin ito kasi ito ho yung tinatawag na isa rin ho sa sinyalis. Ito ho mga kapatid, no, ang tinatawag isa sa mga clock na mahal na Diyos o countdown na mahal na Diyos. Tatandaan natin mga kapatid na kumbaga nasa countdown tayo. Kumbaga yung mga sinyalis. So mga kapatid, ayon sa Mateo 24 verse 33, mga kapatid, ito ho isa ho sa tinatawag na basihan ng countdown na malapit na ang mahal na Diyos babalik. So mga kapatid, lagi nating tatandaan, no, babasahin natin ayon dito sa Mateo chapter 24 verse 33, ganon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagpaparito niya. Magsimula na, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. So mga kapatid, ibig sabihin, para sa aking sariling pag-uunawa, no, mga kapatid, hindi man maubos ang tao sa mundong ito, babalik ang mahal na Diyos. Hindi man maubos patay ang mga tao sa mundong ito, babalik ang mahal na Diyos upang magroon ng bagong langit at bagong lupa. At alam naman natin kung ano ba ang mga bagay upang makapasok tayo sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng mahal na Diyos, mga kapatid. So dapat bigyan ho natin ng pansin ang mga bagay na yun at lagi tayo maghanda. Ayon ho yan mga kapatid sa Mateo chapter 24 verse 33 to 35. Napakaganda mga kapatid, di ba? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ibig sabihin mga kapatid, sa bagong lupa at bagong langit ng mahal na Diyos, it's the same na ang salita ng Diyos ang masusunod. Biblia pa rin natin. At of course mga kapatid, alam naman natin sa bagong lupa at bagong langit at sa mga taong makasama sa pagpasok doon, kasama natin si Jesus Christ, di ba? So ibig sabihin mga kapatid, oras sa countdown clock ni Lord, dapat mong tatandaan mga kapatid na ito ho yung tinatawag na maghanda ka lagi, no? So ito ho mga kapatid, 11 p.m. ang tanda Israel na buhay muli. Noong 1948 natupad, no? Basahin natin sa Ezekiel verse chapter 37. Titingnan natin kung ano bang nakalagay kasi ito yung tinatawag na mga countdown. So mga kapatid, isa ho sa countdown, ito ho yung tinatawag na yung 1948 natupad sa Ezekiel chapter 37. Di ba napakaganda ho na mayroon tayong makikita? So bakit mga kapatid na ang bansang Israel isa ho sa sign o sinyalis na malapit na ang countdown na pagbabalik ni Jesus? At mabasa ho natin sa Ezekiel chapter 37, mula 1 hanggang 14, mababasa ninyo na kumbaga ang Israel isa ho sa countdown ng mahal na Diyos sa pagbabalik, no? Na countdown niya sa pagbabalik o isang sinyalis. Bakit mga kapatid? Dahil nga nakalagay nga na noong 1948, bakit nagiging countdown natin ang Israel na isa sa sign sa malapit ng babalik ang mahal na Diyos? Dahil kapatid, noong May 18, 1948, pinaka-importanteng propesiya na natupad sa loob ng 2,000 years. Ito yung nag-start ng countdown clock, mga kapatid. Ano nangyari noong 1948? May 14, 1948, 4 p.m. sa Tel Aviv,
si David Ben Gurion nagbasa ng Declaration of Independence after 2,000 years, taon na walang bansa, walang lupa, walang gobyerno, na buhay ulit ang Israel. So, background mga kapatid, ito nga yun, tinatawag na alamin natin ang kwento ng daigdig. Noong 70 AD, sinakop na ni Roma ang Jerusalem, winasak ng templo. Pinagkawatak-watak ang mga Hudyo sa buong mundo. Mga kapatid, makikita rin ho natin yan sa Lucas 21, chapter 24, no? 70 AD ito mga kapatid. Dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa, yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil. Makikita natin yan. Uulitin ko na sa Lucas chapter 21 verse 24. And then, for 1,178 years, wala nang bansang Israel. Patay na bansa. Nakakalat lang ang Hudyo, Germany, Russia, Amerika, Pilipinas. Diba mga kapatid? Ito ay kwento ng daigdig, no? So mga kapatid, nung Holocaust, no? WW2 plus ang Holocaust, 6 million Jews pinatay ni Hitler, pero imbis na maubos, lalo silang naging desperado bumalik sa lupang pangako. Noong November 29, 1947, UN Resolution 181 hatiin ang Palestine, kalahati para sa Hudyo, kalahati para sa Arabo. May 14, 1948, kinabukasan, empire sa British Mandate, binasa na ni Ben Gurion, established na ang State of Israel. Noong May 15, 1948, kinabukasan agad inatake ng Arabong bansa ang Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq. Gusto burahin agad pero nanalo ang Israel ng 650,000 tao lang versus milyon-milyong Himalaya. So mga kapatid, nasa Elias chapter 66 verse 8, sino ang nakarinig ng ganyang bagay? Sino ang nakakita ng ganyang mga bagay? Ipinanganak ba ang isang bansa sa isang araw? Sapagkat pagkahilab ni Sion, ipinanganak niya ang kanyang mga anak. Natupad noong May 14, 1948, isang araw lang naging bansa. So mga kapatid, this is the history of the world na dapat natin malalaman upang mapatunayan natin na malapit na darating si Jesus. This is the history of the world ng mga sign, no? Bakit ito ang countdown ni Jesus? No? Katalinhaga ng punong igos. Nasa Mateo chapter 24 verse 32 to 34. Sabi ni Jesus sa verse 32, sa puno ng igos ay pag-aaralan ninyo ang talinhaga. Pagka ang kanyang sanga ay nariwa na at nagkadahon, nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Sa verse 34 ay 33, ganun din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan na nga. Yes mga kapatid, kasi ang mga sign ng mga lindol, that is the one who nga sinyalis na malapit na darating ang mahal na Diyos. Kumbaga, kung palakas na palakas, powers na powers, palapit na rin na palapit. Ganun ho mga kapatid. Sa verse 34, katotohanang sinabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahi natin, hindi ho tayo lahat mamamatay. Darating ang ating mahal na Diyos. Kaya nga nakasabi ho nga maghukom mo siya sa mga buhi at mga patay. So mga kapatid, ang punong igos, ito ho yung sinasabi mga kapatid sa Biblia natin ay ang Israel palagi. Diba? So, nasa Oseas chapter 9 verse 10, aking nakita ang inyong mga magulang na parang unang bunga sa puno ng igos.
No, mga kapatid. And then makikita din natin sa Jeremiah chapter 24 verse 5 kung paano ang mga igos na mabuti gayon ko kilalanin ang mga bihag na Juda. Ganon din mga kapatid ang sa Lucas chapter 13 verses to 9. O, talinhaga ng igos na hindi nagbubunga. No? Ito yung mga kapatid ang tinatawag na ang mga ninuno natin noong unang panahon, marami ho tayong mga banal. Tayo ho ay mga sanga. No, ang mga ninuno natin noong panahon, yun ho yung mga tinatawag na mga puno ng igos. Tayo ho ngayon yung mga sanga. So, ibig sabihin mga kapatid, ang mga bunga sa ngayong panahon na hindi ho nagbunga ng banal, mga kapatid, talaga hong mahaharbisin ng mahal na Diyos, no? Ibig sabihin ni Jesus, pag nakita ninyong nabubuhay ulit ang Israel, namumukadkad na ang igos, malapit na ang tag-araw, malapit na rin ang mahal na Diyos. Nanariwa, nagdadahon, noong 1948, hindi lilipas ang lahing ito. Yung henerasyon na makakakita ng 1948, hindi mamamatay lahat hanggat hindi pumapatak si Jesus. Wow, mga kapatid, swerte ako 1970 kasi ako, mga kapatid, no? Hindi lahat mamamatay, babalik na si Jesus. So, mga kapatid, yun ang countdown, no? Isang henerasyon sa Biblia, 70, 80 taon awit, na 90, 70. Mga kapatid, napakakanda. Isang henerasyon sa Biblia, 70, 80 taon. Awit, 90 verse 10. No? 1948 plus 80, mga kapatid, sa edad natin. Hindi tayo nagsisit ng date, pero sabi ni Jesus, malapit na. Nasa pintuan. Nasa verse 33, mga kapatid, makikita natin at babasahin natin ng maayos ang lahat na ito. Ganon, nasa verse 33, ganon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya ay malapit na, nasa pintuan na, mga kapatid. Napakaganda ho. Napakaganda ho. Kaya dapat ho, mga kapatid, dapat ho natin paghahandaan, no? Ito pa, mga kapatid, dito nakalagay sa Ezekiel na ang mga butong ito ay ang buong sambayanan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, aking bubuksan ang inyong mga libingan at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel. Ito yung mga kapatid na tinatawag na paghuhukom ng mga buhi at mga patay, no? Nasa ito, mga kapatid, ang paliwanag sa Ezekiel verse 37 1 to 14, no? Ito yung nakasaad dito. Aking bubuksan ang inyong mga libingan at dadalhin ko kayo sa lupain ng Israel. Ito ho yung tinatawag na paghukom sa mga patay. So, nung 20,000 at 2,000 years ang Israel, to yung buto. Yes, patay. Wala nang pag-asa. Kumbaga, totoo yan, mga kapatid. Diba, nung panahon na yun, na 1948, bata pa, wala pa akong ipinanganak ko na ako ng 50, napakahirap po yung Israel. Ngunit biglang nagkalaman, nagkalitid na buhay tumayo. Kita nyo, mga kapatid, ang Israel, ano ba ngayon? Diba, ang tapang-tapang, ang lakas-lakas, muli ho siyang nabuhay. Pero noong 1948, mga kapatid, hindi pa ako na tao. Kwento lang yan ng mga matatanda, mga kapatid. Ang Israel ay napakahirap na bayan kasi nga ho, yun ho ang nangyari noon. So, mga kapatid, na sa Biblia ho na muli mabuhay ang Israel. So, nabuhay nga ang Israel. Nakikita nyo ngayon, napakatapang ng Israel. Isa ho sa tagapagtanggol. No, mga kapatid, makikita ho natin yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, magkalitid, mabuhay, tumayo. Nasa Ezekiel chapter 37 verse 10, totoong napakaraming hukbo. Diba? Dumami ang hukbo ng Israel, buhay na buhay, ang lakas pa. Nasa verse 14, at aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay. Unang yugto. 1948, physical na bansa lang. Wala pa si Jesus. Huling yugto sa tribulation, spiritual na pagkabuhay sa Zacarias chapter 12 verse 10. Titingin sila sa akin sa kanilang sinabat, mako-convert ang buong Israel. Roma 11
verse 26. So, babasahin natin ito mga kapatid. Ibig sabihin, ang relo ni Lord nakatutok sa Israel. Pag gumalaw ang Israel, gumalaw ang propesiya. Yes, mga kapatid, nakikita nyo naman ang nangyayari ngayon sa bansa. Kaya mga kapatid, dapat to tayo maganda. Bakit importante ang lupa ang Israel? 7 bagay sa Biblia hindi nangyayari kung wala ang Israel sa lupa. Propesiya. Antichrist magtemplo. Bakit kailangan buhay ang Israel? Kailangan may templo sa Jerusalem para upuan niya. Nasa Matthew chapter 24 verse 15. Titingnan nyo na lang mga kapatid. Sa third temple na itatayo, kailangan lupa ng Israel para tayuan. Nasa Daniel chapter 9 verse 27 at sa Pahayag chapter 11 verse 1 to 2. Ang katotohanan mga kapatid. Ang dalawang witness sa Jerusalem. Kailangan may Jerusalem. Nasa Pahayag ng chapter 11 verse 3 kag 8. Armageddon. Lahat ng bansa lulusob sa Israel. Yes, nakikita naman natin yan mga kapatid. Zacarias chapter 14 verse 2, Pahayag 16 verse 16. No? Tama ho yun. Lahat na bansa lulusob sa Israel. Tama ho yun mga kapatid. Nangyayari na ho. Diba? Pagbabalik ni Jesus, paaniya tatapak sa Mount Olive sa Jerusalem. Zacarias 14 verse 4, Gawa 11 verse 11 to 12. Yes mga kapatid. 1,000 taong paghahari. Uupo siya sa trono ni David sa Jerusalem. Lucas chapter 1 verse 32 to 33. Isaiah chapter 2 verse 3. Lahat ng bansa aahon sa Jerusalem. Jerusalem, kapital ng mundo. Zacarias 14 verse 16, Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. No, 1948 susi na bumubukas sa lahat ng yan. Kung walang 1948, walang tribulation, walang second coming. Kaya sabi ng Bible, sa scholar, 1948 ang super sign. Ano ang ibig sabihin nito sa ngayon? Patunay na totoo ang Bible noong 2,500 taon nang isulat ni Ezekiel na mabubuhay ang Israel. Nangyari. Kung natupad yun, natupad din si Jesus na pangako niya sa iyo sa Hebreo chapter 10 verse 23. Kayang kapatid, no, yung mga pangyayari na ito, mga kapatid, thanks God talaga na natutuhan ko. At na pag-aralan huningian ko ng gabay sa Holy Spirit para ho maibahagi ko at para ho i-share ko rin, no? Ma-testimony ko rin yung pag-uunawa ko. Kaya mga kapatid, sa mga taong naniniwala kay Jesus at nakatuon ang sentro ang kabuhi niya sa mahal na Diyos, isawa ako sa tinatawa ko nagpapakatutuuha ko dahil na sa paghingi ko sa mahal na Diyos na hindi galing kaagad yung lalamunan ko, ora mismo, pagising ko, nawala yung sakit ng lalamunan ko. At yung mga sign na nagpapakita, yes mga kapatid, nakita ko ang mukha ng Diyos. So mga kapatid, ang mga lahat na yun, naranasan ko noong nakaraang araw. So mga kapatid, that is the sign na malapit na babalik ang mahal na Diyos. Nasa pintuan na kasi nagpapakita na sa mga taong handa hong tumanggap sa Kanya. Sa mga taong handa hong siyang tanggapin. Magpapakita sa iyo, tutulungan ka sa lahat na pangangailangan mo, sa lahat ng problema mo sa kabuhay. Tutulungan ka ng mahal na Diyos, kapatid. Tatandaan mo yan. Kasi nandito na siya eh. So mga kapatid, nasa pintuan na natin ang mahal na Diyos, no? Pag ikaw ay nanampalataya, mararamdaman mo ang presensya ng mahal na Diyos na nagpapakita sa iyo at ang lahat na hinihingi mo, ibibigay niya. Mga kapatid, yun ang sinasabi ng mahal na Diyos tuwing maganap po ang hinihingi ko,
na malapit na ako. At yung pagpakita ng mahal na Diyos, first time sa kabuhi ko nakita ko ang mukha ng mahal na Diyos. Yes, mga kapatid. So, mga kapatid, tayo, ako, ikaw, ang mga igos na dapat magbunga. Dapat to, mag-share, mag-testimony, magbahagi unang pulong ng Diyos. Babasahin nyo ang Lucas chapter 13 verse 6 to 9. Diyan no makikita rin ninyo. Israel, igos na mumukadkad. Ikaw yon, ako yon. Dahil lalo ho dami ang pag-uunawa natin na tumatanggap sa mahal na Diyos, mga kapatid. Ganun ho. Huwag tayo matatakot sa mga balita. Pag nakita mo ang gera, Israel, Iran, Russia, mga kapatid, ganun talaga ho ang mangyayari. Makikita nyo, babasahin nyo sa Ezekiel chapter 38 to 39 yan. Yan ho ang mga nangyayari. Dyan ho ang mga pangyayari, makikita nyo ho yan dyan. Pag nakita mong gustong hatiin ang Jerusalem na sa Joel chapter 3 verse 2 yan, makikita mo rin yan, mga kapatid. Hindi ka dapat kabahan, dapat ka ma-excite. Lucas chapter 1 verse 28, pagka nangyari na ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na iyong katubusan, mga kapatid. So, bali mga kapatid, ang bottom line ng mga pangyayaring ito, mga kapatid, ang tinatawag na countdown, no, na mahal na Diyos sa atin, ang 1948 alarm clock ng langit tumunog na. Hindi para matakot ka, para gumising ka. Roma chapter 13 verse 11. Katulad ng apo mo na no? Katulad nga yung mga kapatid, no, sa nangyari nga sa akin, mga kapatid, naginising ako, no? Ginising ako, mga kapatid, ng apo ko habang natutulog. Pero mga kapatid, nagkaroon ako ng panalangin na sabi ko, Lord, masakit ang lalamunan ko, sobrang sakit nung Sunday. Gusto ko, Lord, pagising ko, Lord, wala nang sakit ng lalamunan ko, Lord. My God, thank you so much, Lord. Brothers and sisters, reality ho, nawala ho. At nagkaroon ako ng tinatawag na pangitain, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Ang 1948, ginising tayo ni Lord para malaman natin magaling na ang plano niya, pauwi na tayo. Mga kapatid, nasa Roma chapter 13, verse 11 to 12, sapagkat ngayon ang ating kaligtasan ay higit na malapit kaysa nang tayo'y unang sumampalataya, mga kapatid. Ang gabi ay malalim at ang araw ay malapit na. Kapatid, 76 years na mula noong 1948. Gaano pa katagal walang nakakaalam. Yes, mga kapatid, no? 76 years, 1970 ako na tao, mga kapatid. Dito ko lang ito nabasa ngayon. 1976, 6 na taon ako. Yung edad ko na talaga na nakatuon ang isip ko sa batang isip ko sa mga previous ko na video, narinig nyo yan. Ngayon ko lang din ito nalaman. 4 na taon pala ako, mga kapatid, yung panampalataya ko sa Diyos. Napakalakas. Ngayon ko lang ito, mga kapatid, nabasa. So, mga kapatid, 76 years na mula noong 1948. Sana, mga kapatid, lahat tayo nakakaalam. Ang ating dapat gawin upang makahanda tayo sa pagbabalik na mahal na Diyos. So, mga kapatid, gaano pa katagal walang nakakaalam, no? Na ang lahat ng mga bagay na naplano ng mahal na Diyos ay nakasign na, naka-countdown na. Pero isang bagay lamang ang sure natin, no, na mas malapit ngayon, guys, sa kagabi nung nag-prayer ako. Yes, ito ay nire-reflect ko sa akin na nung pagpanalangin ko na mukha na talaga ni Jesus yung nakikita ko. Noong Sunday ho, yung damit niya na yung sa 3 o'clock ng damit, na wala siyang ulo. Tapos nung paghingi ko na isa, yun na ho, yung mayroon na siyang ulo, mukha.
Philippines, mga kapatid. So, Roma, chapter 13, verse 11 to 12, sapagkat ngayon ang ating kaligtasan. So, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na ito, dapat natin unawain, mga kapatid. Nasa countdown na tayo. See you again later, mga kapatid, sa live natin. Bye!